Alright, sa magandang umaga po muli sa bawat isa. Welcome po ulit tayo sa Berean Room Live today, Morning Devotion. This is your friend Hensome Baptistimen. Sa naabot po ng tinig na ito at ng ating pangangaral, dumating nawa sa inyo ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos. Magandang umaga in the peace of Christ sa lahat po ng kapatid ko kay Kristo. At sa lahat po ng mga Kristiyano at kahit po sa iba pa pong mga relihiyon o sa iba pa mga denominasyon na naabot at maabot ng video na ito. Sa umaga pong ito, ang ating pong topiko ay patungkol sa Christ Divinity, ang pagka-Diyos ng Panginoong Kristo Jesus. So sa kumpletong pag-aaral kay Jesus, hindi lamang napapag-aralan ang kanyang pagkatao, bagkus gawin din ang kanyang pagka-Diyos, sapagkat sa Panginoong Kristo Jesus, sa persona ng Panginoong Kristo Jesus, naroon ang kapuspusan ng pagka-Diyos at siya po ay merong pagkatao. Ano po? Sa akin po mga kaibigan, maaari niyo pong i-share ang ating live para marami pong maabot ng ating magiging pag-aaral at pangangaral. Kagaya po ni David, umaga pa lamang po, siya po ay nagpupuri na sa Panginoon. At early in the morning, siya po ay talagang sumasaliksik na sa Panginoon. Sige po, share po muna natin ang ating live. Kagabi, hindi tayo nakapag-live. Gawa ng maingay at malakas ang ulan. Pero ngayon, nabiyayaan tayo ng magandang pagkakataon. Launch me to Muslim lang na medyo. Amen. Sige, mag-umpisa po tayo. Let me pray for our opening. Dakila namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito, sa buhay na pinagkakaloob ninyo. Bagong umaga, bagong biyaya niyo naman. Ang awa mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, na kami po ay may internet at may online na magagamit po namin para po makapag-aral pa rin sa inyong salita at maganap ang inyong kalooban. Walaan niyo pong aming mapapag-aral, mapapag-usapan sa aming mga pagkukulang pagkakasala, patawarin niyo po kami, linisin ang aming mga puso at isipan at sa gayon maging katanggap-tanggap at katampatan po ang aming magiging pagsampa po sa inyo. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Magandang umaga muli from Berean Live today. So this is your friend Hensome, ang maliit na lingkod ng Diyos, ang magbabahagi po sa inyo ng libreng pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Siya po ang nagsabi sa unang Timoteo din naman na maging handa kami sa pangangaral at ito po ay magiging masigasig kami pagdating po sa pagsunod sa ganitong kautusan ng Diyos. 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi po roon, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuod at pagtuturo. So yun po ang ginagawa ng inyong pong kaibigan, Hensome Baptistimen. So sa isa ko pong account, I am Pastor Ken Condino. Tinawag po tayo ng Panginoon upang mangalaga sa kanyang kawan. So sa umaga pong ito, hindi po tayo magpakatagal. This is a short devotion only. Let's study the truth about the Lord Jesus Christ, na kung saan marami, halimbawa sa ibang mga simbahan at relihiyon, hindi ito pinag-aaralan. Kung matatalakay man nila, sa kulang na pag-aaral ang ginagawa nila. Pero tayo, pag-aaralin natin ang Panginoong Kristo Jesus sa kanyang kabuuan. Kumbaga sa isang coins, hindi lamang yung harap, pati yun sa likod din. Yun sa kabuuan, ang dapat natin makita at matignan. Christ Divinity, itong tanong.
Si Kristo Jesus ba talaga ay tunay na Diyos na nahayag sa laman? Si Kristo Jesus ba'y talagang tunay na Diyos na nahayag sa laman? Kasi alam naman natin, originally, ang Diyos ay Espiritu at hindi mo siya makikita. Hindi mo nga rin mahahawakan. Basahin ko yung 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ano pong ibig sabihin na ito sa Tagalog? Basahin po natin. 1 Timothy 3:16. At walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng kadyusan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, sino yan? Ipinangaral sa mga bansa, alam natin sa Jesus yan, sinampalatayanan ng sanlibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Ang Diyos ay nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, sa mga bansa, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. God was manifest in the flesh. Ano po? So, yan po ang ating main verse na pwede nyo rin kabisaduhin o i-memory verse saan man po kayo naroon. Ang doktrinang si Kristo Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, ibig sabihin, hindi po siya propeta lamang, hindi po siya guro lamang, hindi po siya sinugo lamang, o isa sa mga nilikha o nilalang. Siya ay Diyos mismo na nahayag sa laman. Diyos na nagkatawang tao. Sa Biblia, ibig pong sabihin kung si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, karapat dapat po siyang tumanggap ng mga pagsamba. Karapat dapat po natin siyang paglilingkuran. At karapat dapat po natin siyang kilalanin bilang tagapagligtas. Sa Biblia kasi, walang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos. Ano po? At pag pinag-aralan mo rin ang pangalang Jesus Christ, ibig sabihin, Jesus means Savior and Christ means Anointed One. Kaisa-isang tagapagligtas. Kaya sa silong ng langit, wala nang kapangyarihan o pangalan na ipinagkaloob na sukat nating ikaliligtas. Si Kristo Jesus, siya ay perpekto at ganap na Diyos, gayon din naman perpektong tao, kumpletong Diyos, perpektong tao, walang hanggan, walang kasalanan, at karapat-dapat sa pagsamba. Una, tinawag po kasi si Kristo Jesus na Diyos. Jesus is called God. Bakit siya ay may pagka-Diyos at kinikilala natin siya bilang Diyos na nagkatawang tao o Diyos na nahayag sa laman? Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Dito nyo po makikita na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay iisa sa kadyusan. At pinag-uusapan natin ngayon ang pangalawang miyembro ng tinatawag na Diyos ng Trinidad. Ang Diyos na iisa na binubuo ng tatlong persona na nahayag sa tatlong persona, pinag-uusapan natin yung isa, ang Panginoong Kristo Jesus na siyang salita. Ang salita ay nasa simula, nasa umpisa. At ang Diyos ay nasa umpisa, kaya ang salita ay kasama ng Diyos Ama, tinutukoy po rito, at ngayon pinapahayag ano ang kalikasang ng pangalawang persona sa kadyusan. Sabi rito, ang salita ay Diyos, si Kristo Jesus mismo. Ano rin ang sabi ni Tomas sa kanya? And Thomas answered and said unto him, sinabi ni Tomas kay Jesus, apostolos niya ito, nag-aral to kay Kristo Jesus, disipulo ito, maganda ang credential nito, paniwalaan natin. Ang sabi niya, and Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. My Lord and my God. Sabi niya, aking Panginoon, curious, and my God. Ibig sabihin,
kinikilala ng mga apostoles, hindi lamang Panginoon na dapat susundin, master o guro ang Panginoong Kristo Jesus, sapagkat siya rin ay makikita natin hinayag ni Tomas na Diyos. Diyos na nagkatawang tao, ipinangaral sa sanlibutan, nahayag sa laman at nakilala natin. Sa Titus 2:13, ang sabi po ron, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Sino po yung ating dapat asahan at tignan at mapalad natin pag-asa? Ay ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Mahirap pasubalian at tutulan ang katotohanan na dakilang Diyos at tagapagligtas ang Panginoong Kristo Jesus. Pangalawa, hindi lamang Jesus is called God. Number 2, Jesus possesses divine attributes. Ibig sabihin, tinataglay ng Panginoong Kristo Jesus ang katangian bilang Diyos. Sa Micah chapter 5 verse 2, ang Diyos sabi rito, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Ang kanyang ginagawa, ang kanyang kalikasan, ay mula pa sa walang hanggan. Jesus Christ is eternal God. He is also omnipresent. Ibig sabihin, siya ay nasa lahat ng dako. Siya ay umiiral. At ang lahat ng dako ay nasa kanya. At siya ay nasa lahat ng dako. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Pinapahayag si Kristo sa Matthew 18:20 ay omnipresent. So, nung nagkaraan ng daigdig, pumasok sa sanlibutan ang Panginoong Kristo Jesus. He is also omniscient. Sabihin, nalalaman niya ang lahat, all-knowing. Sabi po rito sa John chapter 2, 24-25, Jesus knew all men and what was in man. Alam ni Jesus ang lahat ng tao at kung ano ang nasa tao. Alam niya ang puso mo, alam niya ang iniisip mo. Ano po? Hindi po yan kakayanan ng isang tao. O hindi po siya kagaya ng tao lamang na may galing. Kasi po siya ay Diyos na nagkatawang tao na hayag sa laman. Kaya alam niya pa rin po ang lahat-lahat. Immutable God ang Panginoong Kristo Jesus bagamat siya ay nahayag sa laman. Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Bago pa si Abraham ay siya na nga. At siya ay sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. So si Kristo Jesus, immutable God in the flesh po siya. Ano? May katangian pa rin siya ng pagka-Diyos. So, yung mga ilang salin na sinasabi, hinubad daw, edi inalis. Pag susundan mo yung kanilang pamimiloso po, di nila alam, binaliktad lang, hinubad, kasi binaliktad lamang. Pero suot pa rin. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang persona, ang Panginoong Kristo Jesus. Si Kristo Jesus, ginawa niya yung mga gawain ng pagka-Diyos. Bilang Diyos, ito yung gawain ng iisang Diyos. Number 1, Creator. Naglalang po ang Panginoong Kristo Jesus. Colossians 1:16, for by Him were all things created. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang lahat ay nalikha. So, hindi pa pwedeng sa pamamagitan ng sinugo lamang o sa pamamagitan ng propeta lamang. Ito'y sa pamamagitan ng Diyos na nahayag sa laman, si Kristo Jesus. Siya ay kamanlilikha ng Ama at ng Espiritu. Kaya ang Diyos ang manlilikha, naroon ang Panginoong Kristo Jesus, kaisa ng Ama, kasama ng banal na Espiritu. He is also a forgiver of sins. Patatawarin niya tayo sa ating kasalanan sa Diyos, sapagkat siya ay Diyos, may kasalanan tayo sa Kanya. Pwede sa tao wala, pero sa Diyos na mataas ang pamantayan, banal, matuwid, perpekto, nagkakasala po tayo. Mark 2:5-7, only God can forgive sins. Pero si Kristo Jesus, ginawa niya yan.
Nagpatawad siya ng kasalanan. John 10:28, ang Diyos ay tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. He's a giver of eternal life. John 10:28, sino yung magbibigay dito? Ang sabi ni Jesus, and I give unto them eternal life. At magbibigay ako sa kanila at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak, niya agawin ng sinuman sa aking kamay. Nakita niyo po yun, hindi katangian at taglay iyon ng tao lamang. Tanging Diyos ang gumagawa niyan at may kakayanan na magbigay ng buhay na walang hanggan. At yan po ang Panginoong Kristo Jesus. At eto pa, Jesus Christ accepted worship. Jesus Christ accepted worship. Alam natin, kahit sila Pedro, hindi tinatanggap ang pagsamba. Kahit ang mga anghel, hindi tumatanggap ng pagsamba sa Biblia. Si Kristo Jesus, na alam niya ang katotohanan sapagkat siya ang katotohanan, tinanggap niya ang pagsamba, katunayan at kapahayagan na siya po ay karapat-dapat sa pagsamba sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao, Diyos na nahayag sa laman. Kaya sinabi ang Emmanuel, kasi ang Diyos ay kasama natin, nakitulad sa atin na ganyang tao, nakisama sa atin, lubos na naiintindihan ang sangkatauhan. Yan po ang Panginoong Kristo Jesus. Sa Matthew 14:33, then they that were in the ship came and worship Him. At yung mga kasama niya sa barko ay nagsilapit at sumamba sa Kanya. Sa Revelations 5 verse 12 to 14, all heaven worships the Lamb of God. Ang Panginoong Kristo Jesus ay sinamba sa sangkalangitan at lahat po ng nakakakita sa Kanya. Mga karaniwang maling katuruan pagdating kay Kristo, sabi nila, Jesus was only a prophet. So mali po yun. Hindi po propeta lamang si Kristo. Ang propeta ay nagtuturo lamang patungo sa Diyos. Pero si Kristo Jesus kasi, sinabi niya, kapantay niya, equal siya sa Diyos eh. Jesus claimed equality with God. In John chapter 10 verse 13, sabi ni Jesus, I and my Father are one. One in essence. Sabi pa po sa ibang salin, iisa sila sa pagka-Diyos. Ibig sabihin, parang sa pamilya, ako at ang tatay ko ay iisang kondino. Ibig sabihin, bahagi kami, miyembro kami ng isang pamilya. Ang Diyos na binubuo ng 3 persona, ang lahat ng miyembro nito, nariyan ang Ama, Anak at Espiritu, ay pantay-pantay pagdating sa kalikasang pagka-Diyos, sa kadyosan. Kaya sinabi ni Kristo, I and my Father are one. At naiintindihan ng mga Hudyo yung sinasabi ni Jesus. Kaya nga po dumampot sila ng mga bato upang siya'y batuhin. Kasi siya na nasa anyong tao, nagsasalita siya at sinasabi, siya ay Diyos. So yun po ang ibig sabihin nun. Hindi mo pwedeng ipantay ang sarili mo bilang tao sa Ama na nasa kalangitan, walang iba, ang Diyos. Maliban na lamang kung ikaw si Kristo Jesus, Diyos na nagkatawang tao, na kanyang ipinahahayag sa hindi direktang paraan na siya ay Diyos. Ano pa po sabi niya? Sa John 8:58, before Abraham was I am. Bago pa si Abraham ay ako na. Ako nga. Nagulat po yung mga tao, hindi sila makapaniwala na naman. Kaya yung ibang mga relihiyon o simbahan, hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Parang sila po ito, yung nasa Biblia. Hindi makapaniwala, unbeliever. Unbelieving. Christ existed eternally before creation of the world. Siya ay nasa walang hanggan na bago pa nilikha ang daigdig. Kaya niya sinabi, before Abraham was I am. Jesus was not created because He is existed eternally sa pagka-Diyos. Jesus Kristo ay umiiral na noon pa sa walang hanggan. Kaya nauna pa siya kay Abraham. Sa Exodus 3:14, nagpakilala ang Diyos sa katagang, I am that I am. Ibig sabihin, ako nga. Whatever I will be, I will be.
Yan po ang Panginoon Diyos ng lumang tipan. At sinabi na naman ng Panginoong Hesus yan nung siya nasa John 8:58. Before Abraham was, I am. Yan ay pangalan ng Diyos sa Biblia. So, tinawag siya sa iba't ibang katawagan, pero siya ay nagpakilala na sinasabi, ako ay si ako nga. At sinabi ni Kristo, bago pa si Abraham, ay ako nga. Ano? Ano pa? Sabi po ng iba, the word of God was never used for Jesus. Yung the word God daw, yun si Jesus daw mismo, hindi naman ginamit yung salitang Diyos sa kanya. Pero sa Hebrews 1:8, hindi nila alam na sinasabi ng Ama, but unto the Son He saith, thy throne, O God, is forever and ever. Thy throne, O God, is forever and ever. Mismong ang Ama, kausap niya ang anak at sinasabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan-kailanman. Ano pong ibig sabihin nun? Nag-uusap ang dalawang persona sa iisang kadyusan. Ano? Ang Ama, sinabi niya sa anak, pakinggan natin ang Diyos Ama, ano raw si Jesus? Thy throne, O God, siya ay Diyos. At hinayag sa Biblia, pinakita sa atin, nagkatawang tao ang Diyos na hindi nakikita, nahayag sa laman sa pamamagitan ng Panginoong Kristo Jesus. Ano po? So, hindi natin tinatanggi ang pagkatao ni Kristo Jesus, pero dapat wag niya ring itatanggi ng ibang mga nasa ibang pananampalataya ang pagka-Diyos ng Panginoong Kristo Jesus. Kumbaga, ano po yan kakumpletuhan ng persona ni Jesus. Kung hindi Diyos si Kristo Jesus, tandaan nyo, itong magiging problema nyo. His blood cannot perfectly save. Hindi ka maliligtas ng kanyang dugo. Pero sa Acts 20:28, God purchased with His own blood the church of God. Si Kristo na Diyos na nagkatawang tao, binili niya ng banal niyang dugo. Meron dugo ang Diyos nag-create. Banal na dugo at yan ay na kay Kristo. Kasi si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At yan ang pinambili niya sa kawan sa tunay na iglesia. Sa mga tumanggap kay Kristo Jesus, sila po ay nabili ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus. His blood cannot perfectly save kapag hindi siya Diyos. His sacrifice cannot eternally redeem. Hindi makapagliligtas yung sakripisyo ni Jesus kung siya ay hindi tunay na Diyos. He cannot give eternal life. Hindi siya makapagbibigay ng buhay na walang hanggan kung si Jesus ay hindi Diyos. He cannot give eternal life and Christianity collapses. Babagsak ang sangka-Kristyanuhan kung hindi Diyos si Kristo Jesus. Kasi yan ang katuruan ng mga Kristiyano sa unang siglo. Sila Pablo, ang mga apostoles, ang mga disipulo ay pinapayag ang pagka-Diyos ni Kristo. Maski ang Diyos Ama. Ano po? Maski si Jesus, di ba? Sinabi niya, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. I am not the God of the living, but I am not the God of the dead, but the God of the living. Because He is a living God, buhay at nabubuhay sa ating mga puso. Amen? So, pag si Kristo naman, tinanggap mo bilang Diyos, His atonement is sufficient. Sabihin, nagiging sapat talaga ang kanyang sakripisyo. Ano? Salvation is secure. Ang kaligtasan ay sigurado kung si Kristo Jesus ay Diyos. Kaya sabi po sa Romans chapter 5 verse 9 to 10, dati tayo ay kaaway ng Diyos, ngunit tayo ay nagiging kaibigan. Kaya tiyak na maliligtas tayo dahil sa pagiging buhay niya. Dahil buhay ang Panginoong Kristo Jesus, ang kaligtasan natin ay tiyak at garantisado. Hindi mawawala pa. Dahil Diyos ang Panginoong Kristo Jesus, worship of Christ is biblical. Sumasamba ka sa Diyos at sa Diyos ka lamang nakasasamba dahil si Kristo Jesus ay Diyos kung tinatanggap at kinikilala mo na siya ay Diyos.
ang pagkasalungat sa ginagawa ng mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo Jesus. Tignan nyo ganito. Sabi nila, si Kristo Jesus ay tao lamang. Siya ay nilalang lamang. Ngunit, sinasamba nila si Kristo Jesus. Dahil sabi nila, sa kapahintulutan ng utos ng Ama. Sa makatuwid, sila pala ay sumasamba sa tao lamang at sa nilalang lamang. Sa Romans chapter 1, bawal pong sumamba sa nilikha o sa nilalang. At ang sabi ng Panginoong Hesus, sa Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya nagiging contradiction at maling-mali, ito ay dilema sa hindi kumikilala sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Kasi kahit alam nilang bawal sumamba sa tao at bawal sumamba sa nilalang, nagagawa nila yung ganyang kasalanan dahil sa mali nilang paniniwala. Kasi ang tingin nila kay Kristo Jesus ay tao lamang. So sumasamba sila sa tao lamang at sumasamba sila sa nilalang at pinagbawal yun ng Diyos. Ibig sabihin nagkakasala sila. Kaya iba po ang Diyos ng mga hindi sumasampalataya sa pagka-Diyos ng Panginoong Kristo Jesus. Ngunit kung tinatanggap mo si Jesus bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas at sinasamba mo siya, tama ang pagsambang ginagawa mo. Kasi sinabi ni Jesus, Matthew 4 verse 10, sa Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Colossians 3:23, at anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng taos sa puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao. At tignan natin sino yung Panginoon at hindi sa tao daw na paglilingkod. Sabi ng Colossians 3:24, yamang inyong nalalaman, natatanggap kayo ng gantimpala sapagkat naglilingkod kayo kay Kristo Jesus. Ang paglilingkod sa Diyos, pinahayag kapag naglilingkod ka sa Panginoong Kristo Jesus, tatanggap ka ng gantimpala. Kaya sa Diyos na nahayag sa laman, walang ibang Panginoong Kristo Jesus, sasamba ka at siya rin lamang ang iyong paglilingkuran. Bilang pagtatapos, tandaan niyo po, Christ is God manifested in the flesh. Diyos siya na nahayag sa laman. Hindi po tao lamang o Diyos lamang. Diyos na nahayag sa laman, kumpletong Diyos, perpektong tao, walang kulang at walang kasalanan. Christ is eternal. Siya po ay mula sa walang hanggan at magpasawalang hanggan. Christ created all things with the Father and Holy Spirit. Kamanlilikha po siya ng Ama at ng Banal na Espiritu. Nung sinabi nila, Genesis 1:26, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Kasi ang Diyos bagamat iisa, siya po ay merong tatlong persona. Naroon ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Ano po? So may ibang naghahalimbawa, madali para maintindihan nyo, Pilipinas. Ang Pilipinas ay iisang bansa. Ngunit binubuo ng tatlong malalaking pulo. Nariyan ang Mindanao, Visayas at Luzon. Ang Luzon ay Pilipinas, ang Visayas ay Pilipinas, ang Mindanao ay Pilipinas. Ilan ang Pilipinas ngayon? Iisa pa rin, bagamat binubuo ng tatlong malalaking pulo. Ano po? Ang Luzon, Visayas ay Mindanao ay iisang Pilipinas. Bagamat kapag siniyasat mo sa loob ng Pilipinas, binubuo pala ng tatlong malalaking pulo. O ang tao, iisa. Pero binubuo ng tatlong persona rin. Nariyan ang pisikal na katawan, kaluluwa at espiritu. Ang espiritu ay kamalayan para sa Diyos. Ito po ay naghahanap sa Diyos. Diba? Mga espiritual na bagay. Ang kaluluwa, the seats of our emotion. Iba ang pag-iisip nito ay makasarili. Ang laman naman ay makalaman. Ang personang makalaman na nasa atin ay pawang pang-pisikal lamang. Di ba? So, binubuo tayo ng tatlong elemento o miyembro o bahagi. Pagpalagay na natin. Nandyan po ang katawang pisikal, kaluluwa at espiritu. At ang tatlong ito ay iisang pagkatao mo. Iisa sa pagkatao. So, tao po tayo na binubuo rin ng tatlong persona. So, merong pag-iisip na pang makalaman.
ang kaluluwa may pangisip na pang makasarili. Ang espiritu natin pang makadiyos. Ano po? So, tayo'y kalarawan ng Diyos nung nilikha niya tayo. Sapagkat ang Diyos ay Trinidad, ang tao rin ay Trinidad. So, si Kristo Jesus, Christ forgives all sins. Nagpapatawad ng kasalanan ng sangkatauhan. Kasi ang tao ay nagkasala sa Diyos. At balang araw si Kristo Jesus din ang hukom. Kasi only God could judge us. At Diyos kasi ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya siya ang hahatol sa atin sa kanyang pagbabalik. Christ receives worship. Tinanggap niya ang pagsamba kasi ito'y karapat-dapat at katanggap-tanggap. Christ alone saves. Jesus Christ saves alone. Nagliligtas ang Panginoong Kristo Jesus. Wala nang ibang tagapagligtas. Si Kristo Jesus lamang. Kaisa ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu. Kaya ang Diyos lamang ang tagapagligtas sa persona ng Panginoong Kristo Jesus. Ano po? Diyos na nahayag sa laman. Basahin niyo pa po, Revelation chapter 1 verse 8. He is the Alpha and Omega, at sa lumang tipan, ang Diyos na nagsasalita, sinabi niya, I am Alpha and Omega. Sa Revelation, si Kristo Jesus, yung namatay at muling nabuhay, na Alpha and Omega. Kasi yung Diyos na Espiritu, nagkatawang tao, nahayag sa laman, nakisama sa tao, nakitulad sa atin, pinadama ang pag-ibig, pinuntahan pa tayo dito sa mundo. Ano po? Inako pa ang ating kasalanan, namatay, nagsakripisyo si Kristo Jesus, mapagmahal siyang Diyos. Dumanak ang banal niyang dugo, inilbing at muling nabuhay, at makapagliligtas siya sa bawat isa sa atin. Kaya, tama ang pagsamba mo sa Panginoong Kristo Jesus sapagkat siya ay Diyos na nahayag sa laman, nagkatawan tao. Tama din na siya'y paglilingkuran mo. Yamang iyong nalalaman, tatanggap ka ng gantimpala sapagkat naglilingkod ka kay Kristo Jesus. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. Walang ibang Lord na tinutukoy doon, curious na God, kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya sa oras mong ito, patuloy tayong maglingkod kay Kristo. Ano magagawin mo? Magtatrabaho, mag-aaral, magninegosyo, o maghahanap buhay, empleyado. Gawin mo ng taos sa puso mo na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Yamang iyong nalalaman, tatanggap kang gantimpala kasi naglilingkod ka kay Kristo Jesus na Diyos na nagkatawan tao. Alright? So, tandaan niyo po yun. Karapat-dapat si Jesus sambahin, paglingkuran natin. Lagi natin siyang kilalanin. Ang Panginoong Kristo Jesus hindi naman po siya malayo at wala sa buhay natin. Siya ay hayaan mong mabuhay sa buhay mo, kagaya ng Apostol Pablo, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, hindi nawa na tayo ang mabubuhay, hayaan natin mabuhay si Kristo Jesus. Ang buhay ni Jesus ang ating ipinamumuhay dito sa mundo, na nagmahal at umibig sa atin. Ano po? So, dumating sa inyo na ba ang pagpapala ng Diyos? 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh, and that is the Lord Jesus Christ. He is also called Emmanuel, kasi God is with us, nakisama siya sa atin. So, pakisamahan din natin ang Diyos, aralin natin ang Diyos, paglingkuran natin ang Diyos, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, at ating buong lakas. Sabi rin po ng John chapter 8, di ba? So, kung ang Diyos ang inyong Ama, iniibig ninyo ako. Kasi ang Panginoong Kristo Jesus ay Diyos na nagkatawan tao, nahayag sa laman. Alright? Maraming salamat po. Sa umagang ito, shout out Sister Judeline, God bless you po. Kay Papa Leonard Dagisan Condino, shout out po, good morning po. Kay Sis Norlin Dumangon, good morning din po, pagpalain po kayo. At yung iba hindi ko na makita, at yung kung may nagko-comment man. At sa umagang ito, paglingkuran natin ng Diyos na si Kristo Jesus na nagkatawan tao, nahayag sa sanlibutan, ano? So, mababasa natin sa salita ng Diyos. At purin, sambahin natin siya. Magpatuloy tayo sa Kanya. So, let's bow our head, close our eyes. Dakila namin Diyos sa mga pangalan. Salamat po
sa pagkakataon kami nakapag-aral, kahit po online. Palain niyo po ang maabot excuse me, ng pangaral na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon Diyos, ang kanilang magandang kalusugan, ang kanilang mga paghahanap buhay, at wala pong magkakasakit, ilayo sa aksidente, sawayin ang ginagawa ng demonyo na panunukso, sila po ay tumibay sa pananampalataya at patuloy makapaglilingkod po sa iyo. Maranasan makatanggap po kami ng mga gantimpala mo at pagpapala. Palain niyo po kami sa bumagapon sa namin pinagkakatiwala. Ingatan na kayong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. God bless you po sa bawat isa. Sa tanghali, kita-kits po tayo. Pagkamilay po tayo, no? Hindi masamang makinig ng salita ng Diyos at siya sa atin nyo. Kung ito ba'y nababatay sa banal na kasulatan. Kagaya ng mga Berean, searching the scriptures daily. So, araw-araw po, sinisiyasat, sinasaliksik. At sabi sa Joshua 1:8, upang malaman mo ang mga dapat sundin dito sa gayon, giginhawa ka at magkakaroon ng mabuting tagumpay. So, sa pamamagitan niya ng searching the scriptures daily. So, God bless you all po.